Feel the music, feel alive. Radyo serye. Bawat tinig ng salita ay parte ng bagong kabanata. Sa mundong puno ng pangungusia, maraming tao ang patuloy itong nadarama. Ikaw ka barangay, hanggang saan ang kaya mong panindigan upang ipaglaban ang iyong sarili sa mapait at sa panlait na mundong ginagalawan. Brownie, Joe, ano ba naman mga aso to? Kung kailan ako nagtatanas ng talahib doon naman tahol na tahol. Ano ba kasi yun? Malapitan na nga. Brownie, ano bang kinakahulan mo riyan sa highway? Aba, ano yun? Tao? May tao nakabulagta sa tabi ng talahib? Babae? Nakadamit na tulang sa plot pang ibaba? Bakit andito yan? Dilat ang mata at nakalabas ng dila? Patay! Siya po. Pinatay niya po ang babae. Manong, sumama po kayo sa amin. Arestado ka. Ikaw ay may karapatan sa ilalim ng batas, tulad ng karapatan sa abogado at ang karapatan na manahimik. Lahat ng sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Maaari ka ring humingi ng abogado para sa iyong proteksyon. Teka sir, wala akong kasalanan. Sagit lang po sir, wala akong ginawa sir. Sa pagkakasangkot ni Mang Pedring sa krimeng ito, ay tuluyan pa nga ba niyang may dedepensa ang kanyang sarili sa paratang may pinapataw sa kanya. Sir, maniwala kayo sa akin. Hindi ko kayang gawin ng ganoong kalapastangan. O anong ginagawa mo dun sa lugar ng krimen? At saka may nakakita sa'yo, itong si Albert. Nakita ka raw na hinawakan ng babae doon. Manong, diyan ka muna sa selda habang inuusisi pa ang kaso mo. Sir naman, may pamilya ako. Hindi nila alam na narito ako ngayon. Maawa kayo sa akin sir, hindi ko kayang gawin iyon. Oh Diyos ko, tulungan mo kung anong gagawin ko. Mapatunayan ko lang ang lahat ng to. Anong pa siya ang gagawin ko, Panginoon? Sa pagharap ni Mang Pedring ng mga araw sa selda, ay hirap pa rin ang nararanasan niya. Tila walang update tungkol sa kasong hindi niya naman sinasangkatan. Mamaya ang pagdinig mo. May ilang testigo na ang lumitaw. Oh Diyos ko, naway tulungan niyo po akong mapawalang sala. Samahan niyo ako, Panginoon, sa labang kong ito. Ang korte ay tatatak sa landas ng katarungan. Narito tayo upang alamin ang katotohanan at magpasya batay sa mga ebidensya at mga saksi. Nasaksihan mo raw ang krimen, Albert? Maaari mo bang ipaliwanag ang siyang nakita mo? Ano po? Nakita ko po siya hawak-hawak ang babae, kaya tumawag agad ako ng saklolo. Mang Pedring, kung wala kang ginawa sa biktima, bakit naroon ka sa tabi ng bangkay? Nagtatabas po ako ng talahib noong oras na iyon. Tahol po ng tahol ang aso ko si Brownie na parang may naisipakita sa akin. Kaya sinundan ko po ito at doon ko po nakita ang babae. Duguan po ito at tila walang saplot pang ibaba. Tatawag na po sana ako ng saklolo pero dumating po ang mga pulis at tinakalang ako ang may gawa ng krimen. Hindi ko magagawa ang ganoong krimen. May asawa at babaeng anak ako. Hindi kaya ng konsensya ko na gumawa ng ganoong klase ng krimen. Sa pagsusuri ng kaso ni Mang Pedring, ay inihayag niya ang lahat-lahat ng pangyayari. Kanyang inilahad kung ano ang tunay niyang nasaksihan sa pangyayari. At hindi inaakala ang bagong saksing lilitaw. Nasaksihan mo ba ang krimen, Iha? Opo. Anong nakita mo, Iha? Maaari mo bang ipaliwanag ang nakita mo? Kasama ko po ang mga kaibigan ko noon. Kitang-kita ko ng dalawa kong mata kung paano itinapan yung babae. Kitang-kita ko po kung paano siya walang konsensyang inihagis mula sa motor. Kilala mo ba ang nagtapon ng babae mula sa motor? Narito ba siya sa hukumang ito? Opo, nandito siya sa hukumang ito.
Maaari mo bang ituro kung sino ang nakita mong gumawa nito sa biktima? Siya po! Laking gulat ng lahat sa itinuro ng saksi. Tila ng lamig ang buong paligid sa suspect na siyang inihayag ng saksi. Siya po! Kuya Albert! Kitang-kita ko po siya! Your Honor, ito po ang ilan sa mga kuha sa tagong CCTV cameras ng kalapit bahay nila. Kitang-kita naman ang mukha ni Albert na nakasakay sa motorsiklo kasama ang nakabalot na bangkay. Tila umaapaw ang luha ni Mang Pedring sa mga nalaman niyang tagpo. Galit at dismaya ang siyang naramdaman ng puso niya ng mga panahong iyon. Sa pag-aaral at pag-aanalisa ng mga ebidensya at testimonyo, napagtanto ng korte na walang sapat na pruweba na nag-uugnay kay Mang Perding sa krimeng ito. Bunga ng kawalan ng sapat na basihan, naabsuelto ng korte si Mang Perding. Siya ay tinuturing na not guilty sa kasong ito. Mang Pedring, malaya na po kayo. Sa wakas at makakabalik na ako sa pamilya ko. Siya nga pala, Mang Pedring. Pasensya na po. Pasensya na't nahusgahan ka rin namin sa mga paratang sa iyo. Nagkamali kami. Wala yon. Basta laging tatandaan. Huwag na huwag kayong manghusga kung hindi pa natin alam ang lahat sa isang tao. Isiping mabuti muna kung anong dapat na kilos natin. O paano? Hindi na ako muling babalik sa seldang ito. Maraming salamat, Mang Pedring. Sa mapait na mundong ito, isa lang ang totoo. Maging tama ang desisyong gagawin sa lahat ng bagay. Maging mapanuri sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid. Tulad ng ginawa ni Mang Pedring, maging tapat ang kanyang tunguhin. Masinsinan niyang inisip ang kanyang magiging gawi bago magsalita at magpasya. At sa pagtatapos ng paglalakbay natin kasama si Mang Pedring, sana'y nahanap natin ang lihim ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Magpatuloy tayong magbigay ng halaga sa bawat kwento, sa bawat taong nagbabahagi ng kanilang buhay sa atin. Sa bawat pagsubok na tinatamasa dito sa mundong puno ng panghusga, ay katatagan lamang ang siyang kakampi ng ating mga sarili. Mga kabarangay, ang kwento ni Mang Pedring ay isang halimbawa ng pagiging mapanuri sa bawat aksyong gagawin ay tiyak na mahalaga upang ang lahat ng kilos na gagawin ay maging mabuti para sa lahat. Muli, ako ang inyong kasamang maglakbay dito sa Radyo Serie. Bawat tinig ng salita ay parte ng panibagong kabanata.